Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon Divilla. At sa lahat ng aking hindi pa subscriber, pa-subscribe na lang po and paki-like and share ng ating video para una kayong maka-receive ng salita ng Diyos sa araw-araw sa ating mga pinupost na daily scripture reading. And our scripture reading for today is from the book of Galatians chapter 5 verse 16. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Amen. Kaya't sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga nasa ng laman. Amen. Ang ating pong passage today is kapag tayo ay nagkakaroon ng pakiramdam na tayo ay natutukso sa anumang bagay, ay dapat lang tayong magdasal at hingin natin ang feeling of the Holy Spirit dahil dito ay magkakaroon tayo ng magandang kaisipan, lalo na't ang Holy Spirit ay dwells within us. Dahil kapag tayo ay minsan may mga natatalo tayo ng ating isip, ay dahil tinatawag tayo ng evil spirit na gawin natin ito at tuwang-tuwa siya kapag ito ay ating nasusunod. Pero kung alam natin na ito ay makakasama at hindi maganda, at hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon, ay huwag natin itong gagawin. Kaya dapat tayo ay pag may mga ganitong pangyayari at tayo ay nararamdaman natin na tayo ay nadideceive na, all we have to do is to pray. Dahil ang pagdarasal lamang ang bukod tangi na makakapagligtas sa atin sa lahat ng ating mga mithiin. Dahil ang Panginoon kapag nasa sa iyo na, when the Holy Spirit's within yourselves, at ito ay iyong magiging guidance and protection sa araw-araw. Kapag hiniling natin na by the feeling of the Holy Spirit, hindi lang para sa akin, kundi sa mga tao na mahal natin sa buhay, dahil ang ating prayer ay transcend time and space. Kahit nasa malayo tayong lugar, ay napapakinggan ng Panginoon kung anong mga dasal natin at naririnig niya ito. At ito ay kanyang papakinggan kapag tayo ay naririnig na nagdarasal. Dahil ang pagdarasal lamang ang makakapagligtas sa atin sa lahat ng ating mga problema, sa lahat ng ating mga dalahin sa buhay sa araw-araw. Anumang pagsubok, anuman ang ating dadaanan, ay prayer lamang po ang katapat dahil ang sabi nga ng Panginoon, tinapos niya na ang lahat sa atin, ang ating past, future, at saka yung present natin ay tinapos na niya. So hindi tayo dapat mag-alala kapag tayo ay when the Holy Spirit is within us, dahil siya lamang ang bukod tangi na makakatulong sa atin. Huwag tayong manghingi ng tulong sa ating kapwa-tao dahil minsan yung hininga natin ng tulong ay may sariling problema. Na imbis tayo ay matulungan, na sa tingin natin matutulungan, ay nagbibigay din pa tayo ng karagdagan na stress sa hinihingan natin ng tulong, dahil kapag hindi tayo napagbigyan, hindi lang tayo ang sasama minsan ang loob, kundi pati yung kaibigan natin na hiningan natin ng tulong, dahil mag-aalala din siya na hindi tayo napahiram or kung ano pa man problema or kung ano man ang hinihiling niya para sa atin. Kaya dapat ang hilingan natin ng tulong ay only Jesus Christ, dahil kapag si Jesus ang nagbigay sa atin ng tulong, ay ito ay eternal. At habang buhay tayong tutulungan ng Panginoon kapag tayo ay gumawa lamang ayon sa kanyang desire. If we do our things align
with Jesus Christ, with God, ay hindi tayo mawawala sa araw-araw. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.